Simulan na natin ang balitaan. Narito na po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inihain ng Makabayan Bloc ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y betrayal of public trust kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Ayon sa mga complainant, kabilang ang mga dating kongresista, ang inabuso ng Vice Presidente ang kanyang kapangyarihan at nagbigay ng peking dokumento sa mga liquidation report. Naniniwala silang may sapat na ebidensya upang mapatalsik si VP Duterte at umaasa silang makakakuha ng sapat na boto mula sa Kongreso. Yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Hataw Balita ngayon. Katulad ni Mary Grace Piatos, wala rin umanong record ang isang Kokoy Villamin sa Philippine Statistics Authority o PSA ayon sa Assistant Statistician na si Marisa Grande. Ang pangalang Kokoy Villamin ay nakita sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Sinabi ni Grande na maaaring palayaw o nickname lamang ang Kokoy ng naturang individual kaya't wala itong opisyal na record. Hataw Balita ngayon. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng House of Representatives sa Malacanang kahapon, December 4. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, layunin ng pagpupulong ang magkaroon ng fellowship sa pagitan ng Office of the President at mga miyembro ng Kongreso. Kabilang sa mga dumalo sa fellowship sina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Majority Floor Leader Manuel Jose Manix Delipe. Giit pa ng PCO ang matagal nang nakaschedule ang nasabing pagpupulong. Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon ni Senator Sherwin Gatchalian ang Bureau of Immigration matapos makumpirma na nakalabas na ng bansa si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa kabila ng lookout bulletin laban sa kanya. Ayon kay Gatchalian, posibleng may mga sindikato o korap na opisyal ng ahensya na tumulong kay Roque o kaya naman ay mahina ang sistema ng immigration. Umaasa ang senador na hindi na mauulit ang insidente tulad ng nangyari sa napatalsik na alkaldeng si Alice Go at iginiit na dapat seryosohin ang investigasyon sa BI. Very concerning talaga, no? Because mga high-profile personalities katulad ni Harry Roque, dapat madaling matrack siya. And again, no? Dadaan yan sa formal channels natin. So, it's either may mga sindikato at corrupt officials na pinataka siya or talagang mahina yung ating sistema at proseso dito. It can be both. So, ito kailangan imbestigahan. Hataw Balita ngayon. Muling nakaranas ng panghaharass ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos itong bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard vessel sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, 2 beses inatake ng tubig ng CCG 3302 ang nasabing BFAR vessel sa BRP Dato Pagbuaya. Nakaranas din ng panghaharass ng Chinese Coast Guard ang BRP Cabra ng PCG matapos ang mga reckless maneuver ng barko ng China. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, isang Chinese Navy warship naman ang namataan na bumuntot sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa at may koordinadong galaw ng mga barko ng Chinese Coast Guard at PLA Navy laban naman sa Pilipinas. Sa kabila ng tensyon, matagumpay na nakatulong ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa 47 bangka ng mga mangingisdang Pilipino na binigyan ng fuel.
The one that is aggressive here, the one that is provocative and escalating tension in Bajo de Masinloc are the Chinese Coast Guard vessels. Again, let me reiterate, this is the first time that the Philippine Navy warship has been deployed to shadow a Coast Guard vessel. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng Estados Unidos sa pagsuporta sa Pilipinas matapos ang pinakabagong harassment ng China laban sa mga Philippine vessels sa Bajo de Masinloc. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, itinuturing nilang labag sa batas ang paggamit ng mga water cannon at mapanganib na maneuvers ng China sa isang maritime operation ng Pilipinas noong December 4. Binatikos din ng mga senador ang agresibong hakbang ng China at iginit nilang dapat tumigil ito at makipagdialogo upang maiwasan ng mas malaking tensyon. Hataw Balita ngayon. Nasa 10,821 na mga dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang umalis na sa Pilipinas batay sa ulat ng Bureau of Immigration o BI. Ayon kay BI spokesperson Dennis Sandoval, inaasahan ding aalis ngayong Desyembre ang natitirang POGO workers na na-downgrade na ng kanilang mga visa o ang kanilang mga visa simula noong November 7. Ito ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipagbawal ang anumang uri ng operasyon ng POGO sa bansa. Hataw Balita ngayon. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na mag-ingat sa pagbili ng mga holiday food items lalo na't posibleng tumaas ang presyo nito dulot ng mataas na demanda. Ipinabatid ng ahensya na maaaring magsumbong sa kanilang email address kung lalabis ang taas ng presyo ng mga produkto tulad ng ham, fruit cocktail at cheese. Paalala pa ng DTI, nagpapatuloy ang price freeze ng mga produktong tulad ng asin, sardinas, instant noodles, tinapay at kape sa mga lugar na tinamaan ng bagyo hanggang December 27. Hataw Balita ngayon. Aabot naman sa 500 metro ang taas ng makapal na abo na inilabas ng bulkang Kanlaon kahapon. Batay sa pinakabagong tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, 5 beses ito nagbuga ng abo kahapon na may 9 hanggang 38 minuto ang haba. 9 naman ang naitalang volcanic earthquakes sa paligid ng bulkan. Nananatiling nasa Alert Level 2 sa ang Bulkang Kanlaon at pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto sa posibilidad ng pagsabog nito anumang oras. Hataw Balita ngayon. Sa isang seremonya, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng integridad at pagiging inspirasyon ng mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon sa Pangulo, sa harap ng mga hamon sa seguridad at mga banta sa soberanya, kailangan ng AFP na manatiling matatag at tapat sa bayan. Pinayuhan din ito ang mga sundalo na patuloy na sundin ang mga international maritime laws sa pagtatanggol sa mga teritoryo ng bansa at makipag-ugnayan sa ibang bansa para sa kapayapaan at kooperasyon. As our senior officers of the Armed Forces of the Philippines, I enjoin you to lead with honor, serve with integrity, and inspire others with your example. Stand with your troops, stand for the Constitution, and above all, stand for the Filipino people. Hataw Balita ngayon. Mahigit naman sa 11,699 na mga magsasaka sa Sauk Sargent Region ang nakinabang matapos silang alisa ng nasa 939 na milyong pagkakautang sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 13,527 certificates of condonation with release of mortgages sa Sarangani. Saklaw ng programa ang mahigit sa 21,000 hectares ng lupa sa mga probinsya ng Sarangani, South Cotabato, North Cotabato at Sultan Kudarat upang suportahan ang sektor ng agrikultura at
Suportahan ang sektor ng agrikultura at mapalakas ang seguridad sa pagkain. Hataw Balita ngayon. Nananatiling mataas ang demand para sa mga skilled Filipino workers sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Middle East at mga bansa sa Central at Eastern Europe. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, marami pang trabaho ang inaasahan para sa mga Pilipino, kabilang na ang libo-libong job opportunity sa Japan, Croatia at Czech Republic. Pinapayuhan naman ng DMW ang mga Pilipino na tiyakin ang legalidad ng mga recruitment agency upang maiwasan ng illegal recruitment. Employers there are only too happy and willing to engage Filipino workers and continue to engage the Filipino workers whom they have employed. Hataw Balita ngayon. Pinagtibay ng Commission on Higher Education o CHED ang kanilang mahakbang upang pag-ugnayin ang academe at IT industry sa pamamagitan ng CHED-X 2.0. Ayon kay CHED Chairperson Prospero Di Vera III, mahalaga ang mas matibay na partnership sa pagitan ng universidad at leader ng IT industry upang matugunan ang pangangailangan ng global labor market. Pinututukan ng CHED ang pagbabago sa curriculum at pagpapaigting ng mga inisyatibo upang matiyak na ang mga mag-aaral ay may kasanayang naaayon sa mga pangangailangan ng industriya. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nararanasan ng mga motorista ang matinding traffic sa kahabaan ng EDSA at iba pang kalsada sa Metro Manila habang papalapit ang holiday season. Dahil dito, nag-deploy ng 60 o 60 tauhan ng PNP Highway Patrol Group o HPG upang tumulong sa pag-aayos ng daloy ng trapiko. Ayon kay Police Colonel Joel Kasupanan ng HPG, nakikipag-ugnayan sila sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang matukoy ang mga pinaka-prioridad na intersection at mag-intervene kung kinakailangan upang mapaluwag ang daloy ng trapiko. Nananawagan kami sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa motorista po, pairalin po natin yung disiplina sa kalsada. Kahit gaano man po kasikip yung daloy ng trapiko, yung patience po ay huwag nating kakalimutan. At kung kakayanin naman po na huwag gumamit ng personal na sasakyan, mag-avail po tayo ng ating mga mass transportation o yung ating public transportation po para po makabawas po sa bilang ng mga sasakyan na nagtraverse po o bumabiyahe, lalong-lalo na po sa EDSA. Pinapayuhan po ng Department of Foreign Affairs ang publiko na agahan ang kanilang aplikasyon o renewal ng passport ngayong holiday season. Ito ay upang maiwasan ang anumang abala sa pag-aasikaso ng passport. Paliwanag ng DFA na sa ganitong panahon, inaasahan din nila ang mataas na demand sa passport services. Kaya para sa mas maayos na proseso, maiging mag-set o book ng appointment sa www.passport.gov.ph. Siguraduhin pong ihanda rin ang mga kinakailangang dokumento bago ang naitakdang schedule. Dagdag pa po ng ahensya, iwasang mag-book ng flights o magsumite ng visa application ng walang passport na valid ng 6 na buwan. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ang European Union o EU ng kagustuhang itaas ang antas ng relasyon nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mas pinalawak na kooperasyon sa maritime, mabuting pamamahala, cybersecurity at kalakalan. Ito'y natalakay sa 4th Philippine-EU Joint Committee meeting na ginanap sa Maynila kung saan tinalakay rin ang usapin ng Free Trade Agreement. Ayon sa EU, patuloy na tumataas ang trade relations ng dalawang panig habang binibigyang diin ang pagpapalakas ng maritime cooperation at suporta sa rules-based order sa South China Sea. Hataw Balita ngayon. Nakipagpulong si World Trade Organization Director General Dr. Nguzi Okonjo-Iweala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kahapon, December 4.
Tinuri ni Dr. Iwela ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ng 6% sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Pinulong din ang Pangulo, si Mary Nang, kasama ang kanyang delegasyon na nasa bansa para sa Team Canada Trade Mission o TCTM Philippines. Sa nasabing pulong ng Pangulo kasama si Nang, binigyan din ito ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa para maging leading investment hub sa rehiyon. Dagdag pa ng Pangulo, nagsisikap ang Pilipinas para maging business at investment friendly para makahikayat ng mas marami pang negosyante at mamumuhunan sa ikauunlad na ekonomiya ng bansa. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng House Committee on Public Order and Safety ang panukalang batas na naglalayong itaas ang mandatory retirement age ng mga officers at non-officers ng Philippine National Police mula 56 patungong 57 years old. Ayon kay Representative Dan Fernandez, makatutulong ito sa pagpapalakas ng law enforcement sa bansa. Suportado din ito ng NAPOLCOM at Civil Service Commission dahil tumutugma ito sa international practice at mga pagbabago sa retirement policy ng militar. Dagdag pa ng PNP, magagamit ng husto ang karanasan at kasanayan ng mga pulis sa ilalim ng panukalang ito. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong araw, bubuksan na ang kadiwa ng Pangulo Rice for All program kung saan ibebenta ang mga mixed, local at imported well-milled rice. Ipagbibili ito sa halagang 40 pesos kada kilo sa 5 pangunahing pampublikong pamilihan, pati na rin sa MRT North Avenue Station at LRT Monumento Station. Ang presyo ay 5 piso na mas mababa kumpara sa orihinal na 45 pesos per kilo na presyo naman ng ilunsad ang programang ito noong Agosto. Sa tulong ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas, layunin ng DA na mas mapababa pa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Hataw Balita ngayon. Batay sa isang survey na isinagawa noong Nobyembre, ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, mas pinipili ng mga Pilipino ang bumili ng physical stores kaysa mag-online shopping. Ipinakita ng survey na 59% ng mga Pilipino ang mas gustong mamili sa mga tindahan dahil nakikita at nahahawakan nila ang mga produkto na kanilang bibilhin. Ayon kay DTI Undersecretary Mary Jean Pacheco, mas mataas ang satisfaction level ng mga namimili offline kumpara sa mga online store. Lumalabas dun sa survey na mas mataas yung satisfaction level ng mga na-interview if you buy offline. While maraming nag-o-online, hindi pa rin talaga mawawala si offline. Nagpupunta pa rin ang mga Pilipino sa malls. Di ba yung malls natin? Sa sobrang malapit mo sa kanila. Di ba lumalapit na yung mga malls kung saan yung urban, di ba? So talagang convenient na rin na pumunta ka sa mall. Nananawagan si United States House Minority Leader Hakeem Jeffries kay outgoing US President Joe Biden na magpatawad sa mga manggagawang Amerikano na kasalukuyang nasa federal prison system bago matapos ang kanyang termino. Ito ang humahataw na balita ni Cres Pugaban. Hataw Balita ngayon. Hinikayat ni United States House Minority Leader Hakeem Jeffries si outgoing President Joe Biden na ipagkaloob ang pardon sa mga manggagawang naapektuhan ng hindi makatarungang pag-uusig sa mga hindi marahas na krimen. Ang panawagang ito ay kasunod ng kontrobersyal na presidential pardon na ibinigay ni Biden sa kanyang anak na si Hunter na naharap sa mga kaso ng illegal drug activity at tax evasion. Hinihingi ng 60 Democratic members ng Kongreso ang pagkilos ng ito upang matugunan ang injustice sa legal system ng Amerika. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umatras si Florida Sheriff Chad Chronister mula sa nominasyon ni President-elect Donald Trump bilang susunod na administrador ng Drug Enforcement Administration matapos ang 3 araw mula nang ipahayag ito.
Ito ang humahataw na balita ni Era Angeles. Hataw Balita ngayon. Si Cronister ang ikalawang nominadong appointee ni United States President-elect Donald Trump na umatras bilang susunod na administrator ng Drug Enforcement Administration o DEA. Kasunod ni dating Representative Matt Gaetz na tinanggihan ang posisyon bilang Attorney General. Kilala si Cronister sa law enforcement. Ang kanyang father-in-law ay si Edward De Bartolo Jr. na dating may-ari ng San Francisco 49ers. Bagamat tinanggap ng mga Republican ang kanyang nominasyon, pinili niyang magpatuloy sa mga proyekto ng Hillsborough County. Kasama sa mga isyu na nagdulot ng kontrobersya ang pagkaaresto ng isang pastor noong pandemya. Nauunawaan ng marami sa Florida ang kanyang desisyon matapos ang mga kritisismo sa kanyang pamamahala sa COVID-19. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sinimula ng United States Federal Government ang investigasyon sa isang malaking Chinese hacking campaign na tumarget sa global telecommunication systems, kabilang ang ilang mga politiko sa Amerika. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan ng mga otoridad ng Estados Unidos ang isang major Chinese hacking campaign na tumarget sa global telecommunications systems ng bansa. Unang inanunsyo noong Oktubre at iniugnay ito sa grupong Salt Typhoon, isang Chinese government-linked hacking group. Ayon kay Jeff Green ng Cybersecurity and Infrastructure Security Agency o CISA, mahigit 80 telecommunications companies at internet providers ang tinamaan ng data breach. Hindi pa tiyak kung tuluyan nang napigilan ang operasyon ng grupo, kaya't pinayuhan ang publiko na gumamit ng encrypted communication. Habang hindi tinukoy ng mga otoridad kung ilan ang mga individual na tinarget, iniulat ng nakompromiso ang mga telepono ni na Donald Trump at J.D. Vance. Inilarawan ito ng U.S. Senate Intelligence Committee Chair Mark Warner bilang isa sa mga pinakamalaking security breaches sa kasaysayan ng bansa. Samantala, naglabas ng babala ang CISA, FBI at iba pang mga ahensya mula sa New Zealand, Australia at Canada tungkol sa patuloy na Chinese hacking na tumatarget sa major telecommunications systems. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinalawig ng U.S. Commerce Department ang listahan ng mga Chinese technology companies na sakop ng export controls, kabilang ang mga gumagawa ng chip-making equipment at software. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Kasama sa bagong entity list ng 140 kumpanya, karamihan ay nasa China at ang iba naman ay Chinese-owned na negosyo sa Japan, South Korea at Singapore. Nililimitahan ng hakbang na ito ang pag-export ng high bandwidth memory chips sa China na ginagamit sa advanced applications tulad ng artificial intelligence. Tinawag ng China na economic coercion ang hakbang na ito. Ayon kay Commerce Secretary Gina Raimondo, layunin ng hakbang na pigilan ng China sa paggamit ng teknolohiyang may banta sa seguridad ng US. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagulantang ang South Korea nang biglang ideklara ni President Yoon Suk Yeol ang martial law, ang unang pagkakataon sa loob ng 50 taon dahil sa mga anti-state forces at banta mula sa North Korea, ngunit walang konkretong ebidensya. Nagdulot ito ng protesta mula sa oposisyon at mga miyembro ng kanyang sariling partido. Paniwala ng iba, ang biglaang deklarasyon ay dulot lamang ng kanyang sariling mga pampolitikang problema. Itinatanggi ng marami na may dahilan para sa isang martial law. Ayon sa saligang batas, may mga limitasyon sa paggamit nito laban sa mga mamamayan at sa National Assembly. Nagsagawa ng emergency vote ang mga mambabatas upang alisin ang martial law na nagtulak kay Yoon upang bawiin ang kautusan matapos ang ilang oras. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한
종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng pamahalaan ng Taiwan ang kauna-unahang gamot para sa dementia na magpapabagal sa paglala ng sakit. Ito ang humahataw na balita ni Mary Jo Maleriado. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng Ministry of Health ng Taiwan ang gamot para sa demensya na idadaan sa pamamagitan ng intravenous injection. Ayon sa mga eksperto, ang gamot ay makakatulong upang madelay ang pagkapinsala ng utak ng 5 hanggang 7 buwan. Target nito ang mga pasyenteng may mild impairment, ngunit hindi ang mga may malalang kaso. Tinatayang 360,000 individual na sa Taiwan ang may demensya at 60% nito ay may Alzheimer's. Ayon sa National Health Research Institute, nasa 7.99% ang rate ng demensya sa mga 65 taong gulang pataas. Sa ilalim ng Healthy Taiwan Policy ni President William Lai, layunin ng bansa na magtayo ng mas pinagsama-samang sistema ng serbisyo para sa mga pasyente ng demensya at magbigay ng mas maraming alternatibong gamot. Ayon sa pag-aaral ng Taiwan Alzheimer's Disease Association, danubos about 100 Taiwanese ay posibleng magkaroon ng Alzheimer's sa taong 2031. Kaya naman, ang pagkaapumba sa gamot ito ay malaking tulong para sa mga matatandang mamamayan ng bansa. Kaugnay nito na mahagi ang Kaohsiung City Government ng 15,000 libreng ID bracelet para sa mga nakatatanda upang masigurong ligtas ang mga may demensya o mental illness. Inilunsad ng Social Affairs Bureau ang proyekto bilang tugon sa mabilis na pagtanda ng populasyon. Ang mga may bracelet ay may pangalan ng may-ari at emergency contact number ng kanilang pamilya. Para ito sa mga edad 60 pataas, 45 pataas na may sakit o may kaukulang medical o police documentation. Maaring mag-apply sa senior citizen centers, istasyon ng police, district offices o magdala ng aplikasyon online o sa koreo para sa mga nasa malalayong lugar. Layunin ng programang makapanatili ang kaligtasan ng mga nakatatanda at mapagaan ang alalahanin ng kanilang pamilya. Mary Jo Maleriado, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Itinuturong sanhi ng end-of-year deficit ng Health New Zealand para sa taong 2023-2024 ang sobrang pag-hire o pagkuha ng mga nursing staff kung saan mahigit 3,000 nurses ang natanggap noong nakaraang taon. Itong humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Health New Zealand o Te Whatu Ora na ang pinakamalaking bahagi ng kanilang deficit sa taong 2023-2024 ay dulot ng pagpupondo sa mga nursing staff, kabilang na ang 3,000 nurses na tinanggap noong nakaraang taon. Ayon kay Margie Apa, Chief Executive ng Health New Zealand, sobra ang bilang ng mga nurse na na-hire kumpara sa kinakailangan, kaya't inaasahan nilang aabot sa 1.1 billion New Zealand dollars ang kakulangan sa pondo ngayong taon. Dahil dito, pinapalawig ng Health New Zealand ang mga hakbang na magpababa ng gastos, kabilang ang pag-aalok ng voluntary redundancies sa mga nurses. Pinipilit din ng ahensya na mag-operate ayon sa kanilang budget at tiyakin ang wastong distribusyon ng resources upang matugunan ang health targets ng bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tuwing nilalapit po ang holiday season, inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasaherong darating at aalis ng bansa. Ayon sa ilang airport, titiyakin nilang mas magiging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero sa ngayon kumpara noong nakaraang taon. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, upang magbigay ng detalye ukol sa mga programa at aktibidad ng ahensya para maging ligtas at komportable ang aviation sector sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Apolonio. Well, good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At unang gusto namin itanong, ano po yung status ng air navigation and safety ng ating bansa sa ngayon?
Sa ngayon ho, tuloy-tuloy yung ginagawa nating improvement para dyan sa air navigation equipment, yung tinatawag nating CNS ATM, ano? Yan ho na yung nagde-direct ng mga air traffic sa ating flight information region sa Pilipinas. At last month po yung final program po na ilagay na natin dyan. At early next year, yung pong ating mga iba pang equipment ma-install na para at least it will be at par doon sa ating mga neighboring countries. Okay. Yung mga project ng CAAP ngayon po to improve ang aviation sector dito sa ating bansa, mayroon po ba tayo na naka-line up o kasalukuyang ginagawa po, Sir Eric? Well, sa ngayon po yung ating air navigation modernization napondohan na po ito at hopefully by next year maipapabid na ito. Ito po yung additional o bagong equipment na parang backup na lang po yung ating CNS ATM ngayon pag na-install po ito next year. Okay. Ginoong Apolonio, di ba po nung nakaraan, if I'm not mistaken, nagkaroon tayo ng konting problema dyan. Is it something to do with the equipment na medyo matanda na o hindi pa napapalitan na naging dahilan ng pagkaantala ng mga pasahero natin? Paki-clarify nga po ito, sir. Yung po bang mga equipment na yon ay napalitan na at wala tayong magiging problema dahil padating na po itong holiday season po, Ginoong Apolonio? Sa ngayon po, yung mga ayos naman po, yung binabanggit nyo nangyari po nung 2 years ago, January 1, nagkaroon ho ng technical glitch yung ating operations diyan sa CNS ATM at na-address naman po ito at ikalawa po nagkaroon kasi ng issue doon sa original nito yung supplier dahil hindi na sila nabayaran kaya hindi natuloy yung ating improvement, but so far naibalik po nitong bagong administrasyon sa tulong din ng Kongreso na pondohan at ngayon po yung original supplier po niya na nagme-maintain at yung program po niya na-improve na o napalitan na last month at yung hardware na lang po inaantay natin by next year, but so far ang operations po ngayon tuloy-tuloy naman at may mga backup system tayo kung sakali magkaroon ng problema yung nangyari no last January. Okay, so ibig sabihin po, Ginoong Apolonio, this is an assurance already na we will not expect that to happen again this year. Itong season na ating inaantabayanan. Well, yan ho palagi ng pinaghahandaan pero hindi ko masabi sing 100% but so far po at par tayo sa lahat at meron tayong ginawang backup system just in case na magkaroon ng issue. But sa amin po namang assessment, wala akong mangyayaring maging problema itong holiday season. Okay. It's a very good news coming from you, sir, na wala tayong magiging problema sa tulong at awa ng Diyos. Sir, maiba rin po ako ng tanong sa inyo. Yung tungkol po sa safety, I understand na mayroon ilan mga kababayan natin na nagpapalipad ng drone na malapit po dyan sa airport. May we know from you, sir, kung mayroon po ba tayong mga ginagawang aksyon tungkol dyan? And ano ba yung risk? Ano ba yung danger? Once na may mga drone na may lumilipad na malapit po dyan sa paliparan? Oh, well, sa mga paliparan po, yung mga bagong drones po ngayon na design, hindi na po mapalipad yan pag mga 10 kilometers away from the center doon sa airport. Dahil nagkaroon ng agreement doon sa manufacturer. Ang nagiging issue po ngayon, yung mga hobbyist, yan po nagiging issue dahil wala kaming control. But so far, may batas po dyan, memorandum sa amin sa CAAP at malaki ho yung multa kung sakaling magkaroon ng problema at mahuli sila nagpapalipad ng drone doon sa mga bawal na lugar. Sa katunayan nga po, yung sa inyo, yung UNTV, sila isang kumuha ng yung lisensya at yung mga drone operators nyo, license po ng CAAP.
Okay. Ginoong Apolonio, sir, ito yung nangangahulugan na meron tayong Philippine Drones Law. Tama po ba? Doon sa Philippine Drones Law, tinasabi niyo po na hindi ka pwede magpalipad ng drone na wala kang license from your office po, sir? Tama po, yung permiso ay kailangan pong dumaan sa amin. Kahit kayo lisensyado na at may permit kayo to fly, every time na magpapalipad kayo, magpapailan po kayo ng flight plan dahil unang-una po, napakadelikado lalo dyan sa mga airport vicinity na baka mamaya magkaroon ng collision between the aircraft at saka yung inyong drones na catastrophic po mangyayari niyan just in case, especially kung touchdown na, malaking problema po yan eh. Okay. Ginoong Apolonio, mayroon po ba tayong mga restricted names of the areas, mga restricted zones na nakapublish or online na nalalaman itong mga gumagamit na drones na ito? Paano nyo po na ipagbibigay alam ito doon sa ating mga kababayan? Nakalagay po to especially sa mga social media at may mga reminder naman po kami sa publiko, ang pagpapalipad ng drone ay bawal na bawal 10 kilometers from the radius. Meaning kung sa airport ka, nasa NIA ka, within 10 kilometers, hindi ka pwede magpalipad niyan not unless may permit ka from CAAP. Dahil especially mga eskwelahan, yung mga taong lugar, yung military offices, bawal na bawal po yan kung wala kang permit. Okay, so that's very clear. You need a permit from the CAAP doon sa mga kababayan natin na gumagamit ng drone. At this point, sir, liwanagin ulit po natin doon sa ating mga nakikinig at mga pasahero na magka-travel palabas ng Pilipinas, papasok ng Pilipinas, na wala pong magiging problema sa kanilang pagdating dito sa Pilipinas. May we know from you kung magbibigay po kayo ng at least 3 na mga 5 recommendations, ano ba ang mga dapat natin, immediate na dapat natin i-upgrade ng CAAP para maiwasan natin ang mga problem, especially yung traffic on air, di ba po? Pagka nagta-travel, yung mga kababayan natin, mayroon silang mga experience na ganyan. Please go ahead, Ginoong Eric. Thank you. Well, especially po ngayon Desembre, itong holiday season, meron po tayong tinatawag na Plan Biyaheng Ayos Pasko 2024. Ito po yung initiative ng DOTR kasi ang CAAP is under the Department of Transportation. Isa ho kaming agency na nasa ilalim ng pamamahala nitong ating mahal na Secretary Jaime Bautista. Land, Sea, and Air, sabay-sabay po yan na nilo-launch namin every year, especially Christmas season, na nakalagay dyan yung instructions na lahat ng mga airport, commercial airport namin ay active at mayroon tayong tinatawag na malasakit help desk para kung sakali na yung ating mga pasahero ay magka-issue, let's say, na-delay yung flights or na-cancel yung flights, matutulungan po sila doon sa Malasakit Help Desk kasi yung po ay nandun po yung mga tigis Civil Aeronautic Board, PNP, OTS. Pag CAB po kasi, sila yung namamahala para doon sa complaint ng pasahero at protektado po sila doon sa tinatawag na Passenger Bill of Rights. Okay. I understand po, Ginoong Eric, lately mayroon kayong partnership na inanunsyo na mayroon kayong partnership with Federal Aviation Administration. May we know po kung ano yung mga focus of attentions nyo dito o kaya yung mga agreement na napagkasunduan nyo dito sa partner ninyo po. And another na gusto kong alamin din sa inyo, doon sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, even France, ano yung mga tulong na ibinibigay sa atin kung nakakakuha man tayo para matulungan sa usapin po ng safety ng ating aviation? Unang-una po, na-compliant ang Pilipinas sa ICAO, ito yung International Civil Aviation Organization. Lahat po ng rules sumusunod dyan, signatories po lahat ng miyembro niya sa buong mundo. Itong FAA po is yung Federal Aviation Authority of the Philippines. Sila naman po yung nag-guide para doon sa mga flights patungong Amerika. Ngayon po, recently nagkaroon kami, kahapon po nagkaroon ng search and rescue
partnership with another country, ASEAN country, itong Malaysia. But previous to that, meron tayong Japan, US, Canada, marami po at especially France, sinusuportahan o tinutulungan tayo doon sa mga technical aspect para makatulong ho doon sa improvement ng flow ng air traffic dito sa Pilipinas. Okay. Mr. Eric, dun sa ating mga kababayan na nanonood ngayon na magja-travel palabas at pabalik ng Pilipinas, ano yung gusto niyo pong sabihin sa kanila? Thank you po. Unang-una ho, yung mga pasahero natin dahil alam naman natin pag itong holiday rush, medyo mag-adjust po tayo na ating pagpunta sa airport mga 3 hours before travel time or take-off time. Nandun na kayo sa airport, naka-check-in na dahil unang-una, napakarami talagang tao. Although masusilbihan naman natin ang ating mga empleyado yan dahil wala na ho kaming leave at day off during this holiday season. At nag-coordinate na rin po kami ron sa mga local partners natin sa airport like itong OTS and yung mga airline staff para magbukas ng mga maraming counters. But just the same, ganun din po dahil siyempre hindi natin masabi yung traffic papunta ng airport. Kaya dapat 3 hours before nandun na kayo. Maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Maraming salamat po. Magandang umaga. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Thursday, December 5, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala pa rin tayong minomonitor binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, itong northeast monsoon o hanging amihan ay nakakaapekto na lamang dito sa may extreme northern Luzon area. At sa ating latest sa satellite animation, meron po tayong namamataan na linya ng mga kaulapan na kung saan nakakaapekto sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So yan po ang linya ng mga kaulapan po na yan po yung shear line or yan po yung area kung saan nagsasalubong yung malamig na hangin ng amihan at yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po sa epekto nitong shear line, ay consistent po na meron po tayong namamataan na kumpul na kaulapan na nakakaapekto sa may hilagang Luzon. So asahan po natin areas 4, ilang areas ng northern Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon ngayong araw dulot na epekto ng shear line. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So generally fair weather conditions po tayo from Central Luzon, sa Southern Luzon, gayon din sa Palawan, Visayas at Mindanao. Liban na lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon. Maaring maranasan pa rin po yung moderate to heavy or moderate rather to maalon na mga karagatan. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay malaya pong makakapalaot yung ating mga kabayan na mangingisda pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ay 6:08 a.m. at lulubog po mamayang 5:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.dust.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy ngayon ang ginagawang pag-ikot ng Bangko Sentral ng Pilipinas para paalalahanan ng publiko na mag-ingat sa peking pera na posibleng gamitin ng mga mapagsamantala ngayong holiday season. Ito ang balita ni Nestor Torres. Hataw Balita ngayon. Napakahalaga po sa akin malaman yung peke at hindi yung pera. Kasi po may mga nagbabayad sa akin 1,000 or 500. Hindi ko siya na-trace kung peke o hindi. Kaya po gusto ko malaman kung ano yung peke at hindi. Namamasada ng tricycle ang 74 anyos na si Mang Robert Santos. Sa kanyang pamamasada, iniiwasan niyang mabiktima siya ng counterfeit o peking pera na binabayad sa kanya ng mga pasahero.
At para matiyak naman po ni Mang Bert Santos kung tunay o peke yung kanyang hawak na pera, meron po tayong dalawang 500 pesos dito. At pili po kayo para malaman niyo po alin dito ang tunay at hindi. Ito po yung tunay, magaspang at makapal. Yung peke mo, manipis at malabo. Ayan, tama po, Mang Bert. Doon sa pakiramdam, isa yon. Pero dapat din po natin tignan yung mismong itsura o yung look ng larawan. At kung mapapansin natin, dapat yung serial number niya magkapareho yung magkabila at maliit palaki. Bukod doon, kailangan din makita yung patch ng bilog at mula dito sa kanan at kaliwa. Dapat ay meron siyang makintab at pati na rin itong guhit dito sa gitna ayon sa Bangko Sentral. So yung pong sa feel, look and feel po, ito po yung paraan natin ng pag-check kung tunay ba yung ating mga hawak na banknotes. So sa feel po, kailangan pag hinawakan ninyo, magaspang po yung pakiramdam at may mga naka-emboss o nakaalsang mga bahagi. Sa look naman po sir, makikita natin na merong serial number na papalaki ng pagkakasulat. Pag nakataas po against the light, makikita nyo yung watermark or yung image po na kamukha ng portrait sa harapan, as well as yung security thread, yung solid vertical line near the middle portion of the banknote. Sa iba po nating banknotes po, sa 500 saka sa 1,000, meron pong mga parts doon na pag tinilt or tinagilid yung banknote, nag-iiba-iba din po ng kulay. Ngayong nalalapit na ang holiday season, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa posibleng pagkalat ng mga peking pera. Kaya naman, nagsasagawa ang ahensya ng Information Caravan kung saan nag-iikot ito sa mga Region 1, 2, and 3 upang turuan ang publiko sa tamang paggamit ng banknote at coins. Yes sir, pinapaalala din po ng Bangko Sentral na mas maging vigilant po tayo, maging mas mapagmasid po tayo sa ating mga natatanggap na kaperahan kasi mas mataas po yung chance na may humalo na mga counterfeit na pera sa mga ganitong season po kung saan bumibili ang mga tao, mabilisan ang mga transaksyon. So dapat po tingnan natin mabuti, let's take the time to really look at our banknotes to make sure na genuine po sila talaga. Ang payo naman ng BSP, mas mainam na makabisado ang mga palatandaan ng tunay na pera kaysa sa peke dahil pabago-bago ang itsura ng mga peking pera. Sir, kasi sa peking pera po, wala tayong palatandaan ng peking pera kasi iba-iba po ang gumagawa ng peking pera. So wala po siyang iisang itsura. Ang dapat pong tandaan natin yung palatandaan ng tunay na pera. Para kung meron man pong isa lang dun sa palatandaan na yon yung maiba, pwede na po nating pagdudahan kung tunay ba o peke yung hawak natin. So wag po nating i-memorize yung itsura ng fake kasi po wala pong isang itsura ng fake. Samantala, pagdating naman sa perang papel na nasira, napunit o nasunog o mutilated money, maaari itong mapalitan. Kailangan lang na ikonsidera ang 3 S para sa pagpapalit ng ganitong mga pera. Una, yung size. Dapat at least 60% ng banknote andun pa. Pangalawa, sa signature. Dapat may portion ng 2 signature na natira pa. Pangatlo ay ang security thread sa linya ng middle portion dapat present pa rin. Kung may mawala sa nabanggit na 3 S, maaaring hindi rin ito mapapalitan sa alinmang bangko. Samantala, pagdating naman sa baryang pera na naipon sa alkansya, ang payo ng BSP, ipapalit na agad ito ng buo para huwag kalawangin at magamit pa rin ng mga nagtitinda at mamimili. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Nanumbalik ang winning momentum ng defending champion Agriculture Food Masters matapos talunin ng PhilHealth Consulta sa score na 7-6-70 sa ginanap na UNTV Cup Season 11 triple header kahapon December 4. Si Season 10 MVP EJ De Guzman ang nanguna sa Food Masters na umiscore ng 26 points, 4 rebounds at 3 steals, kaya tinanghal na best player of the game. Sa second game, nasungkit
naman ng GSIS Furies ang kanilang unang panalo kontra BJMP Greyhounds sa score na 99-95. Bumida si Mark Branya para sa Furies na nagtala ng 24 points, 5 rebounds at 3 steals. Sa last game, napanatili ng AFP Cavaliers ang kanilang malinis na 3-0 record matapos talunin ng DOJ Beacons sa score na 86-75. Nanguna sa Cavaliers si Edgar Castro na may 20 points at 8 rebounds. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang maghahatid ng mga bago at mainit na balita dahil sa mga darating na araw. Kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan niyo po ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Paghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikalima sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Pangalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.